Nawalan nga ng tubig ang hose namin sa bahay. Matagal-tagal nga rin tong nawala dahil na rin sa ulan. Kaya nagrereklamo na yung bunso kong kapatid na Pango dahil nahihirapan siyang maghugas ng mga plato. Kaya ngayong araw ay samahan nyo kami para ayusin ang aming balon. Kasama ko nga pala yung dalawa kong kapatid neto. Tara, Je! Oy! Dalihan mo, hindi ka tatangayin yan. Dito nga kami sa may sapa dumaan pupunta roon. Dati nga ay napakalinis ng sapa na ito. Pwede ka pa nga ritong maligo at maglaba. Dati nga ay may mga isda, hipon at talangkapang ang naninirahan dito. Pero ngayon ay wala na. Siguro ng ibang bansa na sila dahil sa hirap ng buhay. Dito nga ay may dalawang uri ng anyong tubig. Isang sapa at isang busay. Ang busay nga rito ay malinis-linis pa. Kahit papaano ay pwede pang mapakinabangan ng tubig. Ngunit ang sapa nga ay kabaliktaran naman nito. Dito nga sa busay nanggagaling ang pinagkukuhaan namin ng tubig. At ito naman yung isa pang bukid na pinagtataniman ng gulay. Dati nga ay bagyo beans at sigarilyas ang nakatanim dito. Pero ngayon ay wala na dahil tapos na ang lifespan nila. Dito nga ay may nakaredy pang taniman. Plastic mulching nga raw ang tawag dyan. Nilalagyan nga ng ganyan para hindi tubuan ng damo kung ano man ang itatanim na gulay dyan. Gaya na lang netong nang nasa talong. Hindi madaling mamatay ang puno nila dahil walang tumutubo na damo. Check, kita sa vlog na nagubad na sa tsinelas. Ito nga pala si Boss Dennis, ang mastermind sa pagtatanim ng mga gulay sa amin. Maputik nga pala ang daanan nito kaya mahirap maglakad kapag nakasuot ng tsinelas. Kaya hinubad ko na lang at binitbet. Nakita pa nga namin dito si Mark na nakatambay. At sa likod nga ng bahay nila ay may nakita kami ritong tubig. Kaya naghugas na kami rito ng paa ng bunso kong kapatid na Pango. Libre nga lang pala ang tubig dito at walang bayad. Dahil sa galing sa likas na yaman ito, kaya ikaw na lang ang mananawa. May nakita pa nga kami ritong salamin kaya tamang post na naman kami. Sa baba nga lang neto ay meron ding mga nakapunla. Hindi ko nga lang alam kung anong gulay yan. Meron nga rin ditong fish pond kaso hindi ko pala na-videohan. Malayo-layo nga rin pala yung balon kaya kailangan talagang sadyain kapag aayusin. Nakapaa nga lang ako neto kaya dahan-dahan akong maglakad dahil may mga tinik sa daanan. Ay, pas lang eh. Nauuna nga pala sa amin yung kapatid ko na si Tanggoy dahil siya yung nakakaalam kung ano yung mga aayusin. Kahit nga gubat yung pupuntahan namin ay hindi nag-atubiling sumama yung bunso naming kapatid na Pango. Nakasuot pa nga siya neto ng payong sa ulo dahil medyo umaambon. Ito nga pala yung hose na papunta sa amin. Pinutol na muna para tignan kung may tumatagas na tubig. Sa kasamaang palad nga ay mahina na. Matutuloyan ka madapa dyan, no? Kaya lumapit na kami rito, malapit sa may balon. At natagpuan nga namin na wala na kaming hose. Siguro natangay dahil sa lakas ng agos. Umiinom. Sa tuwing mag-aayos nga ng hose ay kailangan may dala kang panali. At ito nga ang dala namin, interior ng gulong. Panali sa mga putol na dugtungan ng hose. Matibay nga pala yung ganito at nagtatagal. Sigurado pang walang tulo pagka maayos ang pagkakatali. Konting akyat na nga lang at mararating na rin namin yung balon. At dito na nga pala iyon. Malakas nga pala ang agos neto ngayon dahil tag-ulan. Pero pag tag-araw ay natutuyot din at tumihina. Ganito nga pala ang itsura niya. Maliit lang pero umaabot sa bahay ang tubig niyan. At ito naman yung mga hose na pinagdadaluyan ng tubig. Hindi lang pala isang bahay ang nasusuportahan ng balon na ito. Adri. Para nga mas lumakas ang agos ng tubig sa hose ay kailangan linisan mula sa pinagmumulan niya.
Kaya pala wala nang tagas ang hose dahil barado na mula sa balon. Matapos ngang matanggal ang bara ay bumaba na rin agad kami para iyusin ang mga hose. Dito nga pala sa bundok nakapwesto yung balon kaya siguradong malinis. Mula nung bata pa lang kami ay dito na kami kumukuha ng tubig inumin pati na rin panggamit. Medyo nahirapan nga kaming magayos ng hose namin dahil nagkulang na ang hose at yung iba naman ay putol-putol. Maiiksi na lang yung mga natitira at kailangan ng pagdugtong-dugtongin para humaba. Ang downside nga lang ng putol-putol na hose ay nagkakaroon ng mga tagas. Kahit talian mo ng maigi ay minsan hindi maiiwasan ng mga tulo nito. Malinis nga pala ang tubig na to dahil galing siyang bukal. Kahit hindi mo na nga pakuluan ay pwede nang inumin. Mas gusto ko pa nga yung gantong tubig dahil mas matamis siya kaysa sa mga mineral. Nahihirapan na nga neto si Tanggoy magayos ng hose dahil bitin na yung hose namin na ginagamit. Hindi nga namin namalayan na umuwi pala neto si Tanggoy dahil naaliw kami ng bunso kong kapatid na Pango sa paglalaro ng tubig sa hose. Ganito nga pala kalinaw yung tubig na galing na sa balon. Kahit hindi mo na nga salain ay mas malinaw pa rin siya sa relasyon nyo ng jowa mo. May nakita pa nga kami ritong saging na may bunga. Sa paghahanap nga namin kay Tanggoy ay nakarating kami rito sa may busay. Tuwing tag-ulan nga lang pala lumalakas ang tubig neto. Maliligo nga sana kami rito ng bunso kong kapatid na Pango, kaso sobrang lamig ng tubig kaya bumalik na lang ulit kami. Pagkabalik nga namin ay saktong dumating na rin si Tanggoy. Umuwi pala siya sa bahay at kumuha ng hose kaya tamang ayos na ulit kami ng tubig. Tinulungan ko na nga neto si Tanggoy magtali dahil sumasakit na yung daliri niya. Yan guys, tapos na nga kami. Ayan nga guys, oh, kawawa naman yung mga mais, durog-durog. Durog-durog dahil sa bagyo. Nasayang lang yung tanim. Mga pala si Tanggoy, oh. Papunta na yan sa bahay yung hose na yan. Inutusan pa nga ako neto ng bunso kong kapatid na Pango na picturean siya kaya sinunod ko naman. Isa pa. 1, 2, 3. Ay, nakabidyo ka na. Dito nga ay tinalian ko ulit yung hose para matakpan yung tagas. Habang pauwi na nga kami ay may nakita pa kaming bayabas. Sarap. Nagpa-picture nga pala ulit dito sa Sapa yung bunso kong kapatid na Pango dahil maganda raw yung view. Nakita niya pa nga rito yung magtataho kaya nagpalibre siya kay uncle. Astig nga yung magtataho sa amin dahil papasukin ka na sa bahay nyo para lang di ka mabasa ng ulan. Ito nga pala yung ilog na sobrang lakas ng agos nung nakaraan. Pero ngayon ay kaya ng daanan ng mga sasakyan dahil kumalma na yung tubig. May tubig na yung hose sa bahay. Yehey! Makakaligo na ako.